Hi, and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Praise the Lord! Yan, welcome ulit sa ating Sunday worship service. At kinahayaan ko bawat isa mga nasa kanyang tahanan ay with support po itong ating Sunday worship service. Yan! Amen! Praise the Lord! Purihin natin ang Panginoon! Hallelujah! At
Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, salamat nga po, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo sa bawat isang Lord. Tunay nga po, Panginoon, na nandyan ka para sa aming lahat. At hindi ka nagsasawang iwan ka, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat nga po, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na binigay mo sa bawat isang Lord. Sa kalakasan, sa kagalingan, Lord. Let us worship the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kung mayroon lamang akong salibong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Anong pamalasakit, nag-iisang taglay,
sa papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Tunay ng Diyos ay dakila, tapat, at di nagbabago kailanman. Sa umagang ito, ang ating pong pag-aaral ay may pamagat na pandemic realization. Mahalaga na alam mo kung kailan gamitin ang salitang realization. Sa Bible ay meron po tayong mababasa sa Lucas chapter 15 verse 11 to 32 na meron dong magkapatid na lalaki na sinabi ng bunso sa kanyang ama na ibigay na yung kanyang mana. At ibinigay nga ng ama ang mana sa kanya, at ang ginawa ng bunso, siya umalis ang kanilang tahanan at nagpakalayo-layo at nilustay ang kanyang pera sa di magandang gawain. Matapos na malustay niya ang kanyang pera sa di magandang gawain, sa mga bisyo, siya ay naghirap. Kasi nga, naubos ang kanyang pera, nawala na siya ng kayamanan. So, naghirap siya. At sa kanyang paghihirap, kinakailangan niyang magtrabaho para makasurvive. At pinalad naman siya sapagkat siya naging tagapag-alaga ng baboy. Ngunit, sa kabila ng lahat ng yun, kulang pa rin ang pagkain na kanyang natatanggap. O kulang siya sa pagkain, salat siya sa pagkain. At sinabi ng Bible na ultimong yung tira ng pagkain ng baboy ay parang gusto na niyang kainin dahil lang sa siya ay nagugutom. So ang kalalagayan ng lalaki, siya ay nasa sitwasyon na hindi maganda. Siya ay nasa paghihirap, siya ay nasa hindi magandang kalalagayan. Maaring gutom, maaring pagod, maaring ang dami niyang iniisip, maaring emotionally siya ay down, at maaring physically siya ay namamayat din. Pero one time, sa kanyang kalalagayan no, nagkaroon siya ng realization. Na pag-isip-isip niya, nasabi niya sa kanyang sarili, ang alila ng aking ama ay merong sobrang pagkain. Samantalang ako dito ay naghihirap. Kaya sabi niya sa kanyang sarili, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat at tanggapin yung anak. Pero ang ginawa ng ama, nung aktual na siya bumalik sa kanila, malayo pa man, sinalubong na siya ng kanyang ama. Niyakap, pinagkan, binigyan ng sandalyas, binigyan ng panyapak, at nagkaroon ng tinatawag na party sa kanilang lugar, o maaaring sabihin natin sa kanilang tahanan. At yung realization ng lalaking ito ay napakaganda sapagkat hindi siya nagkaroon ng proud heart na dito na lang ako, bahala na ako mamatay. Hindi. Kundi nagkaroon siya ng magandang realization. Na sabi niya, babalik ako sa aking ama. At di siya nagkamali. Tinanggap siya ng kanyang ama with an open arms. Mga kapatid, sa panahon ito ng pandemic, ano-ano ang mga realization mo? Ano-ano yung iyong mga naisip? Ano-ano yung mga bagay na kung saan nais mong gawin? Ano-ano yung mga bagay na dapat mong gawin para mas maging productive ang iyong pagiging Kristiyano o maging productive ang ating Christian life? Hindi porke lockdown or ang church ay sarado, ikaw naman nananampalataya ay sa bahay ka lang at wala kang gagawin. Walang pasok, walang trabaho, kain, tulog. Kain, tulog, laro, Netflix, ML. Totoo lang, marami tayong pwedeng magawa. Marami tayong pwedeng mapag-isipan. Maraming pwede tayong realization na gawin sa panahon ito ng pandemic. Sa totoo lang, itong ating nararanasang pandemic, itong ating nararanasang salot na to, ito ay binanggit na ng Bible noong taon. Sa aklat ng Lucas chapter 21, ay may binanggit doon na
bago dumating ang Panginoon, magkakaroon ng tinatawag ng mga pestilences, magkakaroon ng mga salot sa iba't ibang lugar. At itong salot na ito ay pwedeng, ang worst scenario ay pwede siyang kumitil ng buhay ng mga tao. Pwede itong sirain ang kabuhayan ng mga tao. O mismong buhay ng tao ay kanyang sirain. At sa ating panahon ngayon, ito'y ating nararanasan. Marami ng fulfilled promises ang Bible. Hindi natin ito pwedeng ipagkailan. Napakaraming fulfilled promise o prophecy ang mga Bible na kung saan ay tunay na naganap na. At sinasabi nga ng mga Bible scholars na halos 15% na lang ng Bible prophecy ang hindi nagaganap. Yung 85% na propesya ng Bible ay naganap na. Sa ating panahon ito, maaring ang 15% na ito ay kabahagi tayo. At sabi nga, sa pandemyang ito natin nararanasan, hindi tayo exempted. Hindi tayo pwedeng hindi kasali. Kumbaga, kasali tayo. We are under one roof at tayo kasama. Ngayon, bilang mananampalataya, ano yung mga realization na iyong iniisip sa ngayon? In this time of pandemic, what would be the best realization we will make as Christians? Ano yung magandang realization na ating magagawa bilang mananampalataya? Una, realize that human is mortal and life is uncertain. Human is mortal and life is uncertain. Sabi nga, ang buhay ay hindi pangmatagalan. Ang buhay ng tao ay hindi permanente. Ang buhay ng tao ay may katapusan. Ang buhay ng tao ay may ending. Kumbaga, during this time of pandemic, ang daming namamatay. Sinasabi natin, nakakaawa naman yung mga talagang namatay. Pero alam natin na ang Bible ay nagsabi na alam ng Diyos kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Alam ng Diyos kung hanggang kailan katatagal sa mundong ito. Ano man ang paraan, ano man ang kadahilanan ng pagkawala ng isang tao, pagkamatay ng isang tao, maaaring ito ang itinakda ng Diyos. Yung iba namatay sa baril, yung iba ay namatay dahil sa katandaan, yung iba ay namatay dahil sa aksidente. May iba't ibang kadahilanan ng pagkamatay ng tao. Pero gusto kong maintindihan natin na maaaring ang pangyayaring ito ay nangyari sapagkat ito yung programa ng Diyos. Ito yung nakalagay sa programa ng Diyos na hindi pwede hindi mangyayari. Realize that life is uncertain and human is mortal. May katapusan ang bawat buhay sa mundong ito. May katapusan ang bawat tao sa mundong ito. Kahit gaano ka pa kayaman, gaano ka pa kasikat, gaano ka pa ka-influential, may katapusan ang lahat sa mundong ito, lalo na ang buhay ng tao. Kaya kahit ano ang iyong nagawa, kahit ano ang iyong achievement sa mundong ito, lahat ng yan ay mababaliwala pag humarap ka na sa Diyos, na kung saan wala ka namang ginawa na paglilingkod sa Kanya. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nakamtan mo. Lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo ay nakamtan mo. Pero napahamak ang iyong kaluluwa, sayang ka. Kahit marami kang natapos na aralin, kahit marami kang natapos na degree, kung humarap ka sa Diyos, wala kang maipakitang tatak na ikiligtas. Sayang. Sayang. Bising-bisi ang maraming tao sa maraming bagay sa mundong ito. At yung kanilang relasyon sa Diyos ay kanilang kinalimutan. Kanilang tinalikuran. Pagharap mo sa Diyos, kahit gaano ka katagumpay, kahit gaano ka ka-successful sa iyong buhay, kung wala kang palatandaan na tinanggap mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas, sayang. Meaningless ang lahat ng bagay na ginawa ng tao. Kung
siya walang special relationship sa ating Panginoon. Kasi nga iniisip niya na pag namatay siya, wala na, gano'n na lang. Hindi. Meron tayong tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, ito yung buhay matapos na ikay mamatay sa iyong pisikal. Na darating ang panahon, bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao. Yan man ay mananampalataya o hindi, bubuhayin ng Diyos yan. At yung mga mananampalataya ay kanyang kukuhanin sa kanyang piling ng habang panahon or everlasting life. Ito'y kasama ng Diyos doon sa kalangitan. Pero yung hindi tumanggap kay Kristo, yung walang relasyon sa Diyos, automatic, impyerno na yan. Kaya mga kapatid, sa buhay natin ito, bilang mananampalataya, kinakailangan magkaroon ka ng realization na ang buhay natin ay hindi tiyak, na ang buhay natin ay hindi panghabang buhay. Time will come, tayo aalis sa mundong ito, lilipat tayo doon sa buhay na kung saan ay kasama natin ang ating Panginoon, at yun ay walang hanggang buhay, everlasting life na tinatawag. Sa verse 16 ng Lucas chapter 12, sabi dyan, nagsabi siya ng isang talinghaga sa kanila na sinasabi, ang bukiri ng isang mayamang lalaki ay nagbunga ng sagana. Nag-isip siya sa kaniyang sarili. Sinabi niya, ano ang aking gagawin? Wala akong pag-iimbakan ng aking ani. Verse 18, sinabi niya, ganito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo na higit na malaki. Doon ko iimbak ang lahat ng aking ani at aking mga mabuting bagay. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng natipong pag-aari para sa mga darating na panahon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Itong lalaking ito ay binanggit ng Diyos na hangal, sapagkat hindi nga niya alam na ang buhay ng tao ay pansamantala lang sa mundong ito. Anong ginawa niya? Nag-ipon siya ng kayamanan, nag-ipon siya ng kayamanan sa lupa, at di niya inisip na meron naghihintay na second life. Yung second life na yun ay kasama natin ng Panginoon. Pero siya, namuhay lamang siya sa kanyang buhay ngayon. Kaya mahalaga na tayo ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit. When we say, nag-iimpok ng kayamanan sa langit, may time ka para kay Lord. May time ka para sa Panginoon. Meron kang time na ibinibigay para kay Lord, hindi yung oras na wala ka lang magawa, kaya gusto mo maglingkod kay Lord. Wala ka lang ibang pwedeng magawa, kaya gusto mo maglingkod sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi pa nakikbutas. If you want to serve the Lord, give your quality time. Give your quality time. Maaaring hindi quantity time, pero ano yung quality time na pwede mo ibigay kay Lord? Ibigay mo, huwag yung mga oras na tira-tira. Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin at deserve niya yung quality time. Deserve niya yung oras na di kalidad na pwede mong ibigay sa Kanya. Itong lalaking ito na ating nabasa sa Lucas chapter 12, 16 to 20, wala siyang iniisip kundi yung pang-ngayon lang. Wala siyang iniisip kundi yung bagay na kanya lamang gustong gawin sa araw na yun. Never siya nagkaroon ng kaisipan for eternity. Never siya nagkaroon ng kaisipan na sa darating na buhay, kinakailangan ko itong paghandaan. Pero ang sabi lang niya, sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng natipong pag-aari para sa mga darating na panahon. Kumbaga, save ka na. Pwede ka na magpahinga. Pwede ka na lang kumain. Pwede ka na lang uminom. At magsaya ka na lang. Pero sa verse 20, sinabi ng Diyos sa kanya, hangal sa gabing ito. Babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa. O babawiin sa iyo ang buhay. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Marami siyang bagay na tinatangkilik. At sabi nga dyan, pwede na siyang magpahinga. Pwede na siyang kumain na lang.
Pwede na lang siya magsaya. Ang kanyang buhay ay nakatuon lamang sa buhay sa mundo ito. Hindi niya naisip na mayroong tinatawag na second life. Hindi niya naisip na mayroong tinatawag na buhay na walang hanggan. At nung gabing yun, ang sabi doon, babawiin ang buhay sa kanya ng Diyos. May nakita ko ditong isa sa malaking mali ng mga tao. Okay, assuming na matalino sila, masipag sila, kaya sila nagkaroon ng maraming bagay na tinatangkilik. Naging milyonaryo, naging bilyonaryo. Pero alam niyo ba na ang isang tao kapag siya ay nagkaroon ng maraming kayamanan o maraming salapi o sabihin natin material things, ang isa sa purpose nito ay para ibahagi sa iba. Once na sapat ka na sa iyong sarili or maaaring sa iyong pamilya, yung kasobrahan nito, yung kalabisan nito, kinakailangang ibahagi sa iba. Sa totoo lang, napakaraming tao sa mundong ito ang napakayaman, pero hindi nila kayang i-share ang kanilang yaman sa kapwa nila tao. Ang daming naghihirap, ang daming malnourished, pero asan sila? Busy sila sa pagpapayaman. Ang sabi ng Diyos, mahalin natin ang ating sarili kagaya ng pagmamahal natin sa iba. O mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Where is the love? Nasaan ang pagmamahal sa ibang tao? Kung sobra-sobra ka, pero hindi mo kayang i-share yung sobra mo. Ang dahilan ng Diyos kung bakit sobra-sobra ka ay para ibigay dun sa mga kulang. Para ipamahagi dun sa mga wala. Kung sobra-sobra ka at hindi mo pinamamahagi yan, yun po'y kasalanan. Yun po hindi sa ating Panginoon. I hope na ang lahat ng mananampalataya na milyonaryo or bilyonaryo, sana maisip nila yon na kaya kasobra, kaya kalabis-labis ay para ibahagi sa iba. Amen? At pag ginawa mo yan, ang Diyos ay malulugod sa iyo. Maaaring mas umaba pa ang buhay kasi marunong kang mag-sustain ang buhay ng iba. Realize that life is uncertain. That human are mortal. Baga, time will come, ang ating katawan, yan ay mabubulok, babalik yan sa lupa, pero yung iyong kaluluwa, hindi yan mabubulok. Pupunta yan sa Panginoon, na nasa kalangitan, or kay Satan, na nasa impyerno. In this pandemic time, make a realization na ang buhay natin ay pansamantala. Na ang buhay natin ay hindi permanente sa mundong ito. Lahat tayo ay babalik sa Diyos at magsusulit. At ang dalangin ko, kung ikaw ay mananampalataya ngayon, huwag kang mabackslide, kundi magpatuloy ka kay Lord. Kahit sinasabi mo na, Pastor, ang hirap ng sitwasyon ngayon, ang hirap ng trabaho, ang hirap ng kalalagayan. Pero naniniwala ako na ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay magkakaloob pa rin ng iyong mga pangailangan. Ang Diyos ay magbibigay pa rin sa iyo ng ayuda. Kung hindi ka man nabigyan ng gobyerno ng ayuda, gagamit ang Diyos para bigyan ka ng ayuda at makasurvive ka sa sitwasyon ito. But realize that life is so uncertain. So sa mga taong naapektuhan, sa mga taong nangamatay, sana maisip ng kanilang mga kamag-anak na talagang ganun ang buhay. Hindi siya siguro. So sa panahon ngayon, kung Kristiyano ka, dapat magpakaseryoso ka sa Panginoon.
Kasi any moment, pwedeng mahawaan ka or tamaan ka nito. Ang tanong, handa ka ba? Handa ka ba na humarap sa Diyos at this moment in time? Sabi ng Bible, kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong puso bilang tagapagligtas, maliligtas ka. So the moment you accepted Christ in your life, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay kabilang na sa kanyang mga anak. Ang iyong pangalan ay nilista na sa aklat ng buhay. Realize that life is uncertain. That human are mortal. Lahat tayo pwedeng tablan. Lahat tayo pwedeng mahawahan. Kasi vulnerable ang ating katawan. Sa sakit, sa karamdaman, or sa panganib. So dapat meron tayong advanced thinking na ganun talaga eh. Sabi nga, panahon lang yan. Kung panahon mo na, panahon mo na. Pero kung hindi pa, you will survive. Isa ka sa survivor sa pandemic na ito. Gusto mo ba na maging survivor sa pandemic na ito? Trust God. Trust the Lord. Mag-ingat. Sundin ang mga protocols. Yung mga instruction, sundin. Huwag matigas ang ulo. Sinabi na huwag lumabas, lagi na lang nasa labas. Sinabing manatili sa loob, gusto laging palabas. Be one of the survivor sa pandemya ito. Ako gusto ko maging survivor ng pandemya ito. Ako'y sigurado, sapagkat sigurado ko ng Diyos na aking pinaglilingkuran ay magde-deliver sa akin at sa iyo sa pandemya nito. Hallelujah, praise the Lord. Upon realizing that life is uncertain and humans are mortal, hindi ka matatakot. Sapagkat alam mo na ang Diyos ay kasama mo. Santiago chapter 4 verse 13 to 16. Makinig kayo. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. At 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung lulubin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Ano ang ating mga plano bago dumating ang pandemya? Napakarami nating plano. Maaaring meron tayong plano sa ating pag-aaral, sa ating pagbabakasyon, sa ating negosyo, sa ating mga trabaho, sa ating pamilya. Ang dami nating plano. Mangangalakal tayo, etc. etc. Pero ang sabi dyan, sa halip ay sabihin ninyo, kung luluubin ng Panginoon at nababuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Maraming tao ang proud na ang dami nilang mga plano sa buhay. Ang dami nilang mga gustong mangyayari sa buhay. Ang dami nilang mga tinatawag na gustong maganap or maabot sa kanyang buhay. Without realizing na anytime pwede kang mawala sa mundong ito. Anytime pwede may mangyari hindi maganda. Ang sabi ni Santiago, kung luluubin ng Diyos at buhay pa ako sa panahon yun, gagawin ko ang isang bagay. Kung luluubin ng Diyos na buhay pa ako, sige, I will go for a church planting. Kung luluubin ng Diyos na ako'y buhay pa sa ganung panahon, sige, magne-negosyo ako. Kung luluubin ng Diyos na ako'y buhay pa sa panahon yun, sige. Patuloy akong mangangarap at tutuparan ng aking mga ambisyon sa buhay. Hindi mahalaga, hindi masama ang mangarap. Hindi masama ang magkaroon tayo ng mga ambisyon. Pero huwag tayong maging proud na sasabihin natin ito ang aking mga magagandang plano
Lahat ng ito'y mangyayari. Lahat ng ito'y matutupad. Sapagkat ako ay magaling na planner. Hindi ganun. Pwedeng sirain ng sitwasyon ng anumang bagay na ating pinagplanuhan, pinag-isipan, o pinagbuhusan ng panahon. Life is so uncertain. Ang daming pwedeng mangyari sa loob ng isang segundo, isang minuto, isang oras, isang araw. Ang dami-daming pwedeng mangyari. So sabi dyan, kayong mga nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganong bayan at isang taon kami mananatili roon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Ang buhay ninyo ay para lamang daw usok. Sandaling andyan at maya-maya ay wala. Kaya kung meron kang isang buhay, ibigay mo sa Diyos. Kung meron kang isang buhay, ialay mo sa Panginoon. Kung meron kang isang buhay, ipaglingkod mo sa Panginoon. Nasabihin mo, Pastor, ako'y busy. Pastor, ako'y may trabaho. Pastor, ako'y pamilyado. Pastor, ako'y maraming ginagawa. Hindi ko kaya ibigay ang aking buhay sa Diyos. Hindi ko kaya ibigay ang aking paglilingkod sa Diyos. Okay, given na busy ka, given na marami kang gawa, at least, give your quality time to the Lord. Kung bumalik sa new normal at may gawain ng linggo, ibigay mo yung special na linggo. Yan ay para sa Panginoon. Huwag nating nakawin, huwag nating kuhanin ang para sa Diyos. Sunday is the Lord's. Ang linggo ay sa Panginoon. Ang special na araw ng linggo ay sa Diyos. Ilang taong ka nang mananampalataya? Ilang taong ka nang tumanggap kay Kristo? Ilang taong ka nang born again? Hindi ba natin natutunan ang pagdalo sa mga gawain, especially during Sundays? Ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa. Ang buhay ay uncertain. Mahalaga na sa mga panahon na ang Diyos ay nagdidiman ng ating oras, ibigay natin ang oras natin sa Panginoon. Huwag yun sa panahon na tayo ay hirap na hirap, sa panahon na tayo ay nagdarahog, sa panahon na tayo ay wala nang magawa, saka tayo lalapit sa Panginoon. As long as you are strong, as long as you have the time para magbigay ng oras, panahon, talento sa ating Panginoon, gamitin mo yung oras sa Panginoon yun. Huwag yung sa panahon na hindi ka na pwedeng maglingkod. Ang buhay ay hindi mo sigurado. Ang buhay ay hindi natin hawak. O ang ating buhay ay hindi natin hawak. Ang Diyos lang nakakaalam nito. Kaya kung alam mo na ang buhay ay hindi tiyak, alam mo ang buhay ay hindi panghabang panahon, bakit di ka magbigay ng special time? Bakit di ka makapagbigay ng quality time para sa ating Panginoon? So ito lang yung buhay na yan. Utang natin sa Diyos yan. Lahat ng meron tayo ay utang sa Diyos. Lahat ng meron ka ay utang mo sa Diyos. Hiram mo sa Diyos. Wala tayong sariling atin. Wala tayong masasabi na akin talaga ito. Hindi. Kung tayo ianak sa mundong ito, tayo naked. Wala tayong anumang dala-dala. At kung magkameron ka man ng anumang tinatangkilik sa ngayon, yan pa rin ay pahiram sa iyo ng Diyos. Kung meron ka mang pamilya, yan pa rin ay pahiram ng Diyos. Huwag po natin sabihin na, Pastor, kinakailangan ko magtrabaho para sa aking mga anak. Mahal ko sila, ayaw ko silang babayan. Kung mahal mo ang mga anak mo, kung mahal mo ang pamilya mo, di kaya mas mahal ng Diyos ang iyong pamilya? If you care to your family, much more, God cares for them. God cares for them.
Nung tayo iluwal sa mundong ito, single tayo. Solo tayo. Wala tayong inaalagaan. At along the way, nagkaroon tayo ng mga responsibilities. Pero hindi ibig sabihin, nagkaroon ka ng mga responsibilities. Uunahin mo na yung mga responsibilidad. At wala ka ng time. Wala na tayong time para sa Panginoon. Make a realization that life is so uncertain. Huwag tayo magkaroon ng pagsisisi bandang huli na sabihin natin sayang. Sana nung ako'y malakas pa, nung bata-bata pa ako, naglingkod ako kay Lord. One time, nung ako'y bata pa sa pagpapastor, siguro mga nasa 2 or 3 years na aking pagpapastor, meron akong namit na senior na siya, I think mga 65 ang kanyang edad. During that time, I was maybe 26 or 27. Sabi niya sa akin, Brad, magpasalamat ka kay Lord dahil bata ka pa, naglilingkod ka na sa Panginoon. Samantalang ako ngayon, senior na ako na makakilala kay Lord at senior na ako na nag-decide na talagang maglingkod kay Lord. Ilang taon na lang yung paglilingkod ko sa Panginoon. Kukunti na lamang. So sabi ko, habang kayo po may lakas pa at habang kaya nyo pa maglingkod sa Panginoon, bigyan nyo pa rin ang inyong best para sa Panginoon. Hindi mahalaga kung anong edad mo ngayon. Ang mahalaga ay kung nagnanais ka pa at desire mo na maglingkod kay Lord, maglingkod ka pa. Knowing the fact that life is so uncertain. Personally, ako sa buhay ko, nung talagang magkaroon ako ng pagkaunawa sa paglilingkod sa Panginoon, sinabi ko sa sarili ko na magkapamilya man ako, magkaroon man ako ng iba't ibang activity sa buhay, ang aking pa rin priority ay ang paglilingkod ko sa Panginoon. Ang Diyos pa rin ang aking priority sa buhay ko. Kasi ang alam ko ng Diyos ay hindi magkukulang. Alam ko ng Diyos ay hindi magpapabaya. Alam ko ng Diyos ay sapat sa lahat ng bagay. Hindi ako natatakot. Kumbaga, based on experience, naranasan ko rin yung mag-ulam ng boy bawang sa panahon na ng aking paglilingkod. Siyempre, ang panahon na kumbaga sabik ka na maglingkod sa Panginoon, mainit na mainit ka, kumbaga kahit anong hirap handa kang harapin. Yung sa mga gabi na wala kang pamilya, nilalagnat ka, may sakit ka, pero nasa mission ka eh. Solo ka lang. Hindi mo naman pwede sabihin sa iyong miyembro na pwede mo ba akong masayahin mamayang gabi? Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Alam ko na sa mga panahong yun, ang Diyos ay may tinuturo sa akin mismo. Na kahit ang aking kalooban naghihirap, ang puso ko'y masaya sapagkat nag-i-endure ako. Tumatatag ako. Imagine solo ka sa mission. I mean, nag-iisa ka lang nung isugo ka. Kalimitan sa mga disipulo, nung sila ay isugo ng Panginoon, sila ay by twos. Dalawa-dalawa sila. Sabi nga ay body-body or partner-partner. Pero nung ako mag-mission, solo lang po tayo. From year 2001 up to 2006, single po tayo na nasa mission. Pero ang Diyos ay hindi nagpabaya. Ang Diyos ay nag-provide ng kanyang pangailangan. Ang Diyos ay sapat sa bawat araw. Kung dumadanas ka man na parang kinakapos ka o parang kinukulang ka, huwag ka mag-alala. Pinapatatag ka lang ng ating Panginoon.
nagtiwala ka sa Kanya. Tapat ang Diyos at lagi siyang may nakalaan sa mga tapat na sumusunod at naglilingkod sa Panginoon. Huwag ka lamang susuko. And make a realization that life is uncertain. Kung ang buhay ay hindi sigurado o walang kasiguruhan, saan ka sasandal? Sumandal ka na doon sa sigurado. Kaya ang buhay ko at buhay ng aking pamilya, kami nakasandal sa Diyos. Siya lang naman talaga ang matibay na sandigan sa bawat buhay natin. O sa bawat sitwasyon ng ating buhay, ang Diyos lamang ang mabuting dapat sandigan, or ang Diyos lamang ang matatag na sandigan. Ang ating mga trabaho, ang ating mga, let's say, ang mga taong tumutulong sa atin. Salamat kay Lord dahil ginagamit sila ng Panginoon. Pero, ang talagang sandigan natin ay ang ating Panginoon. Na anumang sitwasyon ng buhay, hindi nababago. Anumang sitwasyon ng buhay, constant na reliable. Constant na matatag. Sa ngayon, ako ay 20 years na almost na nagpapastor. At lahat ng pinagpipray ko sa Panginoon, lahat ay nagaganap. Lahat ay nangyayari. Wala akong regrets. Wala tayong pinagsisisihan sapagkat alam natin na as long as ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, handa kang harapin ang lahat ng challenges, ang lahat ng hamon na kakaharapin ng paglilingkod. Sabi nga, if there is a challenge, life will be enjoyable. Kapag ang buhay ay wala ng hamon, boring yan. Ang paglilingkod kay Lord, punong-puno ng hamon sa kada araw. Nagtitiwala ako sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon. Ang Diyos ay sapat. Ang Diyos ay tapat. Life is uncertain. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon. At pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, hindi ka lamang niya ingatan dito sa lupa. Maging sa kabilang buhay, iingatan ka ng ating Panginoon. Accept the fact that life is uncertain. Aalis ka sa mundong ito, aalis tayo sa mundong ito, ang mahalaga, ang importante, sure ka na ngayon meron kang personal na relasyon sa Diyos, at yung personal na relasyon mo sa Diyos ay magtutulak sa iyo na ikaw ay maglingkod gaano ka man ka-busy. Amen? Alam niyo yung salitang busy na yan, hindi dapat yan ginagamit ng isang mananampalataya. Minsan sinasabi natin, busy ako sa maraming bagay, ayaw ako maglingkod, hindi ako pwede maglingkod kay Lord. Hindi excuse ang ating mga ginagawa sa ating personal na buhay para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Paano kung bigla ka nangangailangan, tumawag ka sa Panginoon, nasabihin ng Diyos sa iyo, pasensya, busy ako ngayon, some other time. Masakit yun para sa atin. Masakit din sa Panginoon na binibigyan ka ni Lord ng pagkakataon na maglingkod, pero sinasabi mo, Lord, I'm busy. Hindi ko kayang gawin ang pinagagawa ko. Naalala ko yung sabi ng ating senior pastor, sabi niya, when the reason ends, the faith begins. Habang marami pa tayong mga excuses, habang marami pa tayong mga kadahilanan, wala pa talaga tayong pananampalataya. Kasi takot ka pa eh. Takot ka na iwan ang activity mo sa buhay at nagbigay ka ng time para sa Panginoon. Huwag kang matakot. God is in control of everything. Huwag kang matakot. Ang takot ay sa diablo. Ang takot ay sa devil.
God is in control. God loves you. At kahit sa kabilang buhay, iingatan ka niya. Pangalawa, realize that God exists always. Or pwede natin sabihin, realize that God always exists. Sa panahon ng pandemic, nasaan ang Diyos? Sa panahon ng pandemic, nasaan ka, Panginoon? Open your eyes. Ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay nariyan. Kung wala ang Diyos, maaaring lahat tayo ay nadamay na. Maaaring lahat tayo ay nakrimig na rin. Pero ang Diyos ay nariyan. The Lord is our protection. We are all covered by the blood of Jesus. And I believe na ang isang tunay na mananampalataya makakasurvive yan during this time of pandemic. Kung hindi man, maaaring hanggang dyan lang ang itinakda ng Diyos na oras mo. But what matters is, magharap mo sa Diyos, sasabihin mo, Panginoon, naglingkod ako sa iyo ng buong katapatan. Naglingkod ako sa iyo, O Diyos, kahit ako'y maraming aktibidades sa buhay. Iniwan ko ang marami kong trabaho para lamang makapaglingkod sa iyo. Iniwan ko ang iba't ibang activity para lamang, O Diyos, makapaglingkod sa iyo. Kasi mahal kita. Paano kung hindi? Sayang. Sayang ang pagkakataon na binigay ng Diyos. Sayang. Realize that God exists amid pandemic. Ang Diyos ay andyan. Ang Diyos ay totoo na mararamdaman mo sa panahon nito. Meron kang special protection, meron kang special guidance, at meron kang provisions. Sabi ko nga, kahit walang ayuda ang gobyerno ang Diyos gagamit ng mga tao para ikaw ay mabuhay, makasurvive sa pandemic nito. Pero syempre, iba pa rin talaga yung merong tulong na manggagaling sa government. Kumbaga, ito ay add blessings para sa atin. Sa Isaiah chapter 45 verse 7, sabi diyan, aking inilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Imagine, ang Diyos pala ang naglagay ng liwanag. At sabi pa, at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kapahamakan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na ito. God is in control of everything. Ang liwanag ay Kanya. Ang kadiliman ay Kanya. Ang kapayapaan ay Kanya. Sabi nga dyan, even yung kapahamakan, siya rin ang nagpapahintulot na ito yung mangyari kung kinakailangan. Okay? So, ang Diyos ang lahat ng gumagawa ng bagay nito. Sa ating kinakaharap ngayon, I believe na ito ay pagkilos pa rin ng Panginoon. Meron siyang purpose, meron siyang layunin, na minsan hindi mo maintindihan. But along the way, masasagot ang iyong mga katanungan na bakit nangyari ang mga bagay nito. Amos chapter 3 verse 6, kapag ang mga trumpeta ay humudyat sa lungsod, hindi ba't manginginig sa takot ang mga tao? Kapag may sakunan dumating sa lungsod, hindi ba si Yahweh ang may gawa niyon? Everything happens because God allowed it to happen. Walang bagay na nangyari sa ibabaw ng mundo na hindi pinahintulutan ng ating Panginoon. Ganon ka makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ganon ka makapangyarihan ang Diyos na ating tagapagligtas. Ang mga tao ay nanginginig sa takot kapag may sakunang dumating sa lungsod. Kagaya ngayon, pandemic time, ang daming taong takot. Ang daming taong nagugulimihanan. Yung iba, ang face mask nila, 4. Bukod pa sa may face shield, 4 ang face mask. May mga vitamins pa na pinag-iinom. Natatakot, natataranta. Huwag lamang mapahamak. Totoo yun, na ang tao nga talaga ay mahinginig sa takot kapag ang Diyos ay hinayaan niya
na ang iba't ibang sakuna ay dumating dito sa daigdig. Sabi diyan, hindi ba si Yahweh ang may gawa niyon? Lahat ng bagay na nangyari sa mundong ito, inilaw ng Diyos for a purpose. Mayroong dakilang layunin ng Diyos na minsan hindi natin nalalaman. Awit 139 verse 7 hanggang 10. Sabi dito, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Si Haring David ay nagsabi na, saan siya pupunta upang siya'y makatakas? Sa Espiritu ng Diyos, hindi siya makaiwas. Kung sa langit siya pumunta, ang Diyos ay naroon. Sa daigdig ng mga patay, ang Diyos ay naroon. Siya man daw ay humimlay, kasama niya ang Panginoon. Siya man daw ay makalipad, umiwas na pasilangan, o sa duluhan ng kanluran, tiyak na ang Diyos ay naroon din. God is in control of everything. Sa panahon ngayon, saan man tayo naroon, ano man ang ginagawa natin, kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, kasama mo ang Diyos. Iingatan ka niya, hindi ka niya pababayaan. Kasi obviously, sinabi dyan, saan man tayo naroon, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin siya. Hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. Sa panahon ito ng pandemya, kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. Make a realization that the Lord is always exists. Hindi ka nag-iisa. At ang Diyos ay hindi magkukulang sa iyo. Huwag ka lang matakot. Huwag ka lang magsabi na baka pabayaan ako ng Diyos. Of course not. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Sabi ng Bible, sabi ni David, siya'y naging bata at ngayon siya'y matanda na. Pero hindi niya nakita o wala siyang nakita na ni isa man sa lingkod ng Diyos ay nagkulang or namalimos. Ang Diyos ay mayaman. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay mayaman. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundo ito. At lahat ng ating pangailangan bibigyan ng Diyos sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Always make a realization that the Lord is always exists. That God is there. Iingatan ka ng Diyos, makakasurvive ka sa pandemya na ito. Pangatlo, realize that God works mysteriously to accomplish His purpose. Sabi ko kanina, ang Diyos ay may paraan na minsan hindi natin alam na ito pala ay pwedeng mayroong ituro sa atin. May mga bagay na hayaan si Lord na mangyari sa atin na sa bandang huli, magkakaroon tayo ng conclusion, kaya pala inalaw ng Diyos ang mga bagay na ito para ako'y mas tumatag, para ako'y mas maging mapagmahal sa Panginoon. Kaya pala ako binigyan ng Diyos ng mga taong nakakasama sa buhay na mga bulit, mahirap ispiling ng ugali, para pala ako'y lalong maging mapagmahal. Matutunan ko ang maging mapagmahal sa aking kapwa. Kaya pala binigyan ng Diyos sa akin ang taong ito para ako'y maging pasensyoso o pasensyosa. Kaya pala ako dinala ng Diyos sa lugar na ito para ako'y maging giver. Lahat ng pangyayari sa mundong ito, ang Diyos ay merong pagkilos. Ang Diyos ay may ginagawa minsan na hindi mo alam na ito pala ay paraan ng Diyos para tayo ay turuan. Realize that God works mysteriously to accomplish His purpose. Sa Lucas chapter 8 verse 22 hanggang 25, sabi dito, isang araw, sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila,
tumawid tayo sa ibayo, at ganun nga ang ginawa nila. Nang sila ay naglalayag na, nakatunog si Jesus, bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig. Kaya sila ay nanganib na lumubo. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising, "Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo," sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang malaking alon. Tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos, sinabi niya, "Nasaan ang inyong pananampalataya?" Ngunit siya natakot at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, "Sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang mga hangin at ang tubig at sinusunod naman siya." Mahalaga na maintindihan natin ng Diyos ay kumikilos mysteriously. Pag sinabing mysteriously, parang hindi mo maintindihan, o alam mo yung mysterious, yung maaring basta yung mysterious, understood na yun. God works sometimes in a mysterious ways. Minsan di mo maintindihan, minsan di mo maisip na ito pala ay ginawa ng Diyos para turuan ka. Sa ating binasa, ang Diyos ay, o si Kristo ay tatawid sa kabilang ibayo at kasama niya ang kanyang mga alagad. Obviously, walang forecast ng bagyo. Kasi kung meron, bakit sila tatawid? Ay merong forecast ng bagyo. Kung meron man. So dahil sa, obviously, kita rin ng mga alagad na maaaring mahina lang ang hangin or panatag ang tubig, kaya sila sumama. At walang kaginsa-ginsa kung sila nasa kalagitnaan, biglang lumakas ang alon, nagkaroon ng mga hangin, at ang bugso nito ay hindi mapigilan at halos ang kanilang bangka na kinalalagyan ay pataubin. So, maaaring ang mga alagad ay marami silang parang ginawa para ang kanilang bangka ay lumutang. Maaaring ang mga gamit ay pinagtapunan nila at naglimas sila na naglimas, pero wala nangyari. Kaya nung sila ay wala nang magawa, nakita nila ang guro na natutulog. Ang tanong, natutulog nga kaya ang Diyos? Hinahayaan ni Kristo na ang kanyang mga alagad ay makaranas ng isang sitwasyon na mahirap, na hindi na nila alam ang kanilang gagawin at hindi nila alam eksakto kung talagang ano ang kanilang gagawin. Hindi nila alam na sa sitwasyong ganun, meron silang pwedeng lapitan. At yun ay kasama nila, si Kristo. Inalaw ni Lord na mangyari sa kanila na mabingit ang buhay ng kanyang mga alagad para makita rin niya siguro kung anong gagawin ng mga alagad na ito sa oras ng matinding problema or trouble. So ang ginawa nila, ginising nila ang guro. At sinabi nila, "Guro, hindi mo ba alintana?" Sa ibang salin, ang bangka ay lulubog at kami mamamatay. Ang sabi ng Panginoon, "Wala ba kayong pananampalataya? Kung nasaan ang inyong pananampalataya?" At sila'y namangha at natakot. At sinabi nila sa isa't isa, "Sino kaya ito? Inutusan niya ang hangin at ang tubig at sinunod naman siya." Sa madaling salita, biglang humupa ang kapaligiran at naging payapa ang kapaligiran. Anong lesson ang nais iparating ng Panginoon sa mga alagad? In times of troubles, sa panahon hindi mo alam ang gagawin mo, lalapit ka sa Diyos. Lalapit ka sa Panginoon. Lalapit ka doon sa makapangyarihan. Lalapit ka doon sa pwedeng magligtas sa iyo. Physically, ang mga alagad ay ligtas. Physically, ang mga alagad ay hindi nalunod.
At obviously, ang mga alagad na ito ay ginamit pa ng Panginoon para maibahagi ang salita ng Diyos, maging katulong sila ng Diyos o ni Kristo sa pag-spread ng gospel. Tunay ang Diyos ay dakila at tapat. God works in a mysterious ways. Misteryoso yung pagkilos ng Panginoon. Hindi nila alam, wala silang kaalam-alam, na yung pala mayroong magaganap na trahedya. At di nila alam na ang Diyos ay may tinuturo sa kanila, na sila'y manampalataya sa Panginoon, na pagkasama nila si Kristo, kapag kasama nila ang Diyos, hindi sila maano. When Jesus is aboard, you are safe. Where Jesus is on board, we are safe. I believe na sa panahong ito ng pandemic, ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay hindi magpapabaya sa atin, sasamahan niya tayo. At ano ang tinuturo ng Panginoon sa atin ngayon? Maaaring tinuturuan ka ng Diyos na mas magtiwala ka pa sa akin. Kontrol ko ang lahat ng bagay. Ako ang lumikha sa lahat ng bagay. Ultimong kadiliman, ultimong liwanag, ako ang may likha. Ultimong kapahamakan, inaalaw ng Panginoon. Ultimong sakuna, inaalaw ng Panginoon, para magturo siya sa kanyang mga anak. Make a realization na sa panahong ito, ang Diyos ay hindi magpapabaya. Ang Diyos ay hindi magkukulang. Mahal ka niya at makasurvive ka sa panahong ito. Have faith. Have faith in God. Obviously, palagi may pagtuturo ang Diyos sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Maaaring ang buhay natin ay hindi nababalik sa kagaya dati. May mga pagbabago na after this pandemic. Pero alam natin ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng panahon. Hindi man bumalik sa dati ang buhay o yung sinasabi na new normal na ngayon, ang Diyos kasama mo pa rin. Dating buhay, bagong buhay, or new normal, ang Diyos kasama pa rin natin. Hindi siya magpapabaya, hindi siya magkukulang. Hallelujah, praise the Lord. I pray na ang bawat isa ay magkaroon ng tamang realization ngayon. Magkaroon ng realization na kung saan ay magdadala sa kanya sa pag-angat ng kanyang spiritual life. Sana ma-realize natin, mga kapatid, na sa panahon pala na tayo ay nasa ganitong kalalagayan, ang Diyos ay nagkikare pa rin sa atin. Sa panahon na hindi tayo magkaroon ng fellowship palagi, ang Diyos may kaparaanan pala. Sa panahon na nangangailangan tayo ng comfort, ang Diyos pwede mag-comfort sa atin. Sabi ng Diyos, sino man sa atin ang napapagal o nabibigat ang lupa, lumapit sa Panginoon at siya magbibigay ng kagaanan sa atin. Amen? Ang Diyos ay palaging tapat at palaging nasa timing. Sa panahon ito ng pandemic, manatili sa Panginoon. Mas maging masigasig na mag-worship, mas maging masigasig na magbasa ng Bible. Ibalanse ang buhay. Amen? Ibalanse ang buhay. May panahon ka sa pamilya. Kung may trabaho ka, magtrabaho ka. Pero huwag mong alisin ang panahon mo sa Panginoon. I-balance ang ating Christian life. Tandaan natin, ang Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman ay hindi nagbabago.
Ang isang Kristiyano na nananampalataya ng lubos sa Panginoon, magtitiwala yan hanggang sa huli. God loves you. He cares for you. Even life is uncertain. But God is so certain that He will guide us and He will never leave us. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpalain po ang bawat isa ng ating Panginoon at manatili tayo na maglingkod sa ating Panginoon. The best is yet to come sa bawat isa na nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoon. God bless you.